Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Nero. Yan, kung saan ang sabi rito ay Buterin dumps his entire Nero holdings for 44.53 Ethereum. Yan, si Ginoong Vitalik Buterin ay siya po ang founder ng Ethereum. At meron daw po siyang holdings na Nero. At ang kanyang ginawa ay binenta po niya lahat yung kanyang Nero holdings para makakuha ng Ethereum. At yung kapalit ng kanyang Nero holdings ay nagkakalaga po ng 44.53 na Ethereum. Kaya ang ating pong pag-uusapan sa video na ito ay kung bakit niya ito binenta. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po si Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, ang founder po ng Ethereum at siya po yung nagbenta ng kanyang Nero holdings kapalit ng Ethereum. Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum, recently sold a substantial amount of Nero for Ethereum tokens, as reported by Look On Chain, a smart money tracker. Ayan, itong si Look On Chain ay isa po itong platform na nagtatrack sa mga transactions na nagaganap sa iba't ibang mga network or chain, blockchain. At sa pamamagitan po ni Look On Chain ay siya po yung nakapansin sa isinagawang transaction ng co-founder ng Ethereum na si Ginoong Vitalik Buterin. At ito po yung kanyang pagbenta ng kanyang malaking holdings na Nero. At kanya po itong ibinenta kapalit ng Ethereum tokens. Buterin's wallet executed a transaction involving the sale of 17.15 billion Nero for 44.53 ETH, approximately valued at $112,448. Kaya ayan po, ang laki po ng binenta ni Ginoong Vitalik Buterin na kanyang Nero holdings. Yan po ay nasa 17.15 billion na Nero, na Nero. At binenta po niya ito at ang naging kapalit nito ay ang 44.53 Ethereum. Kaya yan po ay nagkakalaga ngayon ng $112,448. This transaction conducted on Uniswap version 2 occurred after the Nero team transferred these tokens to Buterin, representing 4.08% of the total Nero supply. Kaya yan, yung 17.15 billion na Nero na ito na hawak, yan, previously na hawak ni Ginoong Vitalik Buterin ay yan po ay nasa 4.08% sa kabuuang supply ng Nero. Yan, binenta po ito ni Ginoong Vitalik Buterin gamit ang Uniswap version 2 na platform. Kaya ito po yung screenshot sa isinagawang transaction ni Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, ang gamit niya, yung ginamit po niya ang Uniswap version 2. Ayan po yung swap. Ayan, 17.14 billion na Nero. At yung nakuha po niyang kapalit ay 44.53 na Ethereum. Ayan. Nandyan pa, nakalagay pa yung kanyang pangalan, Vitalik.eth. Transaction details. The transaction completed at midnight today caused an initial dip in Nero's value as the market reacted to the significant sale by a prominent figure in the crypto space. Ayan. Yung transaction daw na ito ay nagdulot daw po ito ng isang initial dip or pagbagsak sa presyo ng Nero. Kaya nagkaroon daw po ng reaction ang market nito sa pagdulot po ng malaking pagbenta ni Ginoong Vitalik Buterin ng kanyang Nero holdings. However, according to the CoinMarketCap, Nero on ETH surged more than 15% following the initial dip, indicating a volatile market reaction. Kaya yan, pero ayon po sa datos ng CoinMarketCap,
ay kasunod po ng initial dip or pagbagsak ng presyo ng Nero dulot po ng pagbenta ni Ginoong Vitalik Buterin ay ang naging sunod po na naging reaksyon nito ay umangat daw po or nakaranas daw po ng higit 15% yan na pag-angat ang Nero. Kaya yan, nagpapakita po kung gaano ka-volatile ang market. Nero's team response. Ayan. Siyempre, ang team ng Nero ay naglabas po ng kanilang pahayag sa isinagawang transaction na ito ni Ginoong Vitalik Buterin. At ayan, ito po yung kanilang sinabi rito. Nero team publicly addressed Vitalik Buterin, suggesting that he donate part of the proceeds to a stray dog shelter. They also acknowledge his contribution to the crypto ecosystem. Ayan. Ayon po sa team ng Nero ay meron dong dinonate daw po ni Ginoong Vitalik Buterin yung ilang bahagi ng kanyang nakuha sa transaction na ito sa mga stray dog. Yan, stray dog shelter. Yan po yung mga aso na walang masisilungan or wala pong tirahan. At maliban po rito ay nagbigay po sila ng acknowledgement sa contribution ni Ginoong Vitalik Buterin sa crypto ecosystem. The team clarified several points, denying that the token distribution to Buterin was an attempt to gain credibility. Yan, mayroon pang dinagdag na pahayag ang team ng Nero kung saan ay ang ibinigay po nilang Nero yan or token, Nero token kay Ginoong Vitalik Buterin ay para hindi po sila makakuha ng credibility dito. Yan, they emphasized that the token were airdropped by the original developer who abandoned the project and that the community now manages the project with no ties to the initial developer. Kaya yan po talaga yung nangyari. May original na developer po ang Nero at siya po yung nagbigay or nag-airdrop ng Nero kay Buterin. Yan, na siya pong binenta ni Ginoong Vitalik Buterin. At yung original developer na ito ay wala na po, iniwanan na po niya ang project na ito. At ngayon yung nagmamanage po ngayon sa project na ito, yan ang itong si Nero ay walang iba kundi ang community nito. Kaya community driven project na po ito ngayong si Nero. At ngayon ay wala na po itong ugnayan or connection sa original na developer nito. Kaya yan na po ang kalagayan ni Nero ngayon. Kaya ayan. Yan po ang kaganapan dito kay Nero. Ayan po ulit, si Ginoong Vitalik Buterin ay dinampo niya yung lahat po ng kanyang Nero Holdings kapalit ng Ethereum. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.